Good morning! Hi everybody! This is Rose and welcome to my mini vlog! Today is Saturday at nauna na nga si Daddy Melvin and Ate Vinny sa tindahan. Late pa kami nagising ni Von Merrick dito sa aming bahay. Sobrang lambing nga ni Von Merrick dahil sabi niya kung pwede daw mag-swimming kaming family. At timing ang magsiswimming, sila Tito Delmar niya at Tito Louie kasama yung friend nila, kaya sabi namin kung pwedeng sumama kami at buti na lang pumayag naman ang babae. At agad-agad nga nagmadali na akong magligpit ng aming mga dadalhin katulad ng mga shampoo, toothpaste, mga sabon at mga damit syempre. At dahil nga biglaan kami ay bumili na lang ako dito sa may Taste of Joy ng memeryandahin namin at mamaya-mayang konti bibili na rin kami ng pizza sa dadaanan namin at nagpapabili lang din sila ng uling at kung ano na lang pwedeng mabili para ma-share namin sa grupo nila. At maya-mayang konti nga sabi ni husband mag-full tank muna kami kay Baby Sander dahil malayo-layo nga yung biyahe. Dahil pupunta kami ngayon kay Tatay Egna na matatagpuan sa Calatagan, Batangas. Sabi ko nga sa mga kids namin ay matulog muna, total tanghaling tapat at malayo-layo yung babiyahihin namin. At dumaan na nga rin kami dito sa may prutasan. Bumili ako ng mangga at saging para mamaya ay mag-shake kami dahil dala ko nga yung ice crusher namin. O diba? Handang-handa kami. Hindi naman masyadong halata. What? Abay, itong si Von Merrick Bunso nga, tuwang-tuwa sa bananang binili ko. Favorite niya kasi ang mga banana. Sobrang grabe kong maka-smile at makatalon-talon sa sasakyan. Oh, grabe, excited na. At pumitas na nga kaagad ng banana para matikman niya kung papasado sa panglasa niya, kung matamis ba itong bananang binili ni Mami Ro. Kaya lang nung nasa biyahe na nga kami, ay napansin kong may parang uod or ewan ko kung anong insekto. Sabi ko, mag-stop muna dito sa gilid at tatanggalin ko. Hindi ko nga mahanap kaagad yung insekto na yun kasi baka delikado. Baka pumasok sa mga tenga namin. At buti na lang, nahanap ko din naman kaagad yung insekto yun. Hindi na ako masyadong pinahirapan at maya-maya nga dumaan na nga kami dito sa may Alfonso at sa ilang sandali ay welcome to Nasugbo, Batangas, o diba? At sabi ko nga dito sa magkapatid na parang asot pusa, minsan sweet, minsan magkaaway, matulog muna kasi mahaba-haba pa nga yung biyahe namin, baka abutin pa kami ng 1 hour, medyo aabutin pala ng 2.5 to 3 hours yung biyahe namin. Depende po yun sa traffic. And finally, may nadaanan nga kami yung tindahan ng pizza, dito kami bibili. Sa totoo ay mag-aalas 2 na sa oras na to at hindi pa talaga kami nagbe-breakfast at nagla-lunch, gawa nga ng busy kanina sa tindahan dahil half day nga lang yung pasok namin at nagmadali kaming lahat na mag-impake at mag-prepare. Dahil nga mahirap kainin yung pansit sa sasakyan, ay sabi ni Bunso, pizza na lang daw kakainin namin sa sasakyan para mabilis. At sa mga nagtatanong kung bakit yung content namin ay puro gala at gastos, yes po talaga, totoo naman. At napag-usapan naming mag-asawa na mag-create ng mga magagandang memories habang bata pa ang aming mga anak kasi syempre alam natin na darating ang araw ay lalaki sila at magkakaroon ng sari-sariling buhay. At itong mga gastos namin ay I think deserve naman namin ito kasi sobrang nakakapagod at nakaka-stress din naman talaga ang aming trabaho. Pero sa mga may small business o malalaking business ay dapat magaling din talaga kayong humawak ng pera kasi pag hindi kayo wais sa paghawak ng pera ay talagang mababaon kayo sa utang. Baka papunta na rin kami doon. May nabasa nga ako sa Facebook ng mga hugot nila kapag nag-outing sila dito sa Pilipinas. Mahirap mag-flex ng mga achievements kasi sunod-sunod ang mga mangungutang. Naku, parang nararanasan na namin yan pero hindi ko sinisin kasi na-stress lang din ako. Alam niyo po bang dati ay ganyan din kami pero dahil puro samaan ng loob lang din yung nararamdaman namin. Panay ansin ng mga inuutangan namin at sobrang mata pobre. Yung ganyang mga feelings, ay nako, naranasan na namin yan. Pero mali pala talaga yung mga feelings natin na ganyan kasi alam niyo po bang napakahirap talagang kitain ng pera tapos uutangin nyo lang. O manghihingi lang tayo, diba? Naku po, kawawa naman talaga sila. So tayo na ang maawa. At ngayon, naiintindihan na namin kung bakit hindi sila basta-basta nagpapautang o nagbibigay ng pera kasi syempre, kailangan mo din magsumika para sa sarili mo at sa sarili mong pamilya. Kaya mo nga pinasok yung ganyang pagpapamilya, diba? Kasi dapat handa ka. Hindi yung hingi ng hingi ka or mangungutang ka ng mga pangangailangan nyo. Nako, kung ano-ano na naman nakakwento ko. Basta, at pagkatapos nga ng 2.5 biyahe, nako, nakakapagod. Finally, nandito na kami kay Tatay Egna Beach Resort na matatagpuan lamang po dito sa Calatagan, Batangas. At ito nga si Von Merrick Bunso ay namumulot pa ng mga nalaglag na mangga. Sabi ko, wag nang pulutin at baka ilang araw na yan at may uod. Wow na wow, kita nyo yung dagat. Ito na, nandito na nga talaga kami sa dagat. Totoo na to. Tingnan nyo naman yung mga anak ko, ang liliksi. Basta nakakita ng dagat, ayan, nasa pangpang na kaagad. At pagdating nga namin, ay naabutan ko silang nag-iihaw ng liempo. Ayan, muntik masunog. Pero sana all, ang sarap ng mga dala nilang pagkain. At si husband naman, ang una niyang ginawa ay sinet up ang aming mga dalang camping table and chairs. Hala, natatawa ko dito sa inihaw, muntik masunog at muntik maging kwento. Buti na lang talaga ay naagapan nila. Sayang kasi diba? Kakatuwa naman kasi yung apoy na yun, napakalakas. At pagkatapos nga ma-set up ni husband ng table and chairs, ang camping tent naman ang isi-set up niya kasi dito kami matutulog sa harap ng dagat. Para sa mga magtatanong, nitong tent namin na very affordable, ihihiwalay ko na nga lang yung vlog nito. Natatawa kasi ako dito sa kapatid ko, pakembot-kembot.
And finally, natapos din ni husband ang pagkakabit or pagsaset up nitong aming very affordable tent. At sa oras na ito ay pahapon na rin at pa-low tide na ang dagat. Sobra-sobra pala ang dami nilang baon na pagkain. Tingnan nyo, hindi ko lang na-videoan maayos kasi hindi ko na na-arrange siya maayos dahil na-late na nga kami. At medyo hapon na nga, tingnan nyo, ang lakas na ng alon pero malinis yung dagat ha. At tuwang-tuwa dyan yung mga anak ko. At si husband naman ay kumakain na, sarap na sarap sa pagkain niya. Para naman sa mga kapatid ko at katropa ng mga kapatid ko ay nagre-ready na nga sila para sa pulutan dahil magiinuman na nga sila. Sana all. At naalala pala namin na may binili nga pala akong pansit, pichi-pichi at puto sa Taste of Joy. Sayang naman at hindi nga naubos at napanis nga lang dahil nga hindi nila inintindi yung bihon dahil mas gusto nila yung lechong baboy. What? Ay mali, liempong barbecue po ang gusto nilang pulutan. Buti na lang talaga ay small pansit lang yung binili ko kasi sayang talaga nung ibang napanis. Tingnan nyo ang takaw-takaw ko. Favorite ko kasi talaga ang mga pagkain sa Taste of Joy. At buti na lang nandito si Tita Luisa ang nag-arrange ng aming lamesa at nag-ayos kasi ang kalat-kalat na. Sobra-sobra nga yung dala naming mga pagkain. Tingnan nyo, meron pa kami dito ang inihaw na bango. At buti na lang talaga si Tita Luisa ay kumanta, substitute ni Ate Binis dahil hindi nga makakanta si Ate Binis dahil sa kanyang sore throat. Kung kanina nakita nyo kaming kumakain ay merienda pa lang to at ngayon eto na ang totoong dinner namin. Halina kayo, kumain po tayo. Wow! At shout out na nga rin pala dito sa mga kapatid ko at sa tropa nila at sa mga jowa bells nila. Ayan, tingnan nyo, napakadami nilang dalang pagkain. At na-invite pa kami dito sa pa-swimming na ito. At syempre, ready kami dahil may duyan din kaming dala. Wow! At ito na nga, hinawakan na nga ni husband ang watermelon. Queste ang watermelon na dala namin kasi favorite nga ito ni Bunso. Itong watermelon na ito ay napakapulat talaga. Ang tamis-tamis din. Sana all. Siyempre, kapag ganitong marami kayong nag-outing, pangmasa lang din ang pag-slice para madami hanggang pulutan. So, kita nyo naman, hindi pa nga tapos ang paggaya. Talagang nag-uunahan na kami ng kapatid ko at si Bun Merrick, Bunso. At kita nyo naman, talagang binibida ni Bun Merrick yung nakuha niya daw pakwan ay matamis. Sobrang saya talaga ng outing na to. Bukod sa medyo madami kami ngayon, ay talagang hindi boring. Talagang sobrang saya sa pakiramdam. At wow na wow, may dala pa kaming laing. Yan yung niluto ni husband kahapon. Ininit lang, hindi pa yung panis ha. Sana all. Sobrang sarap nga din talaga ng luto ni husband at may sahog pa yung tinapa. At kaming mga girls na magaganda at sexy ay nagmamaratesan dito sa ilalim ng duyan at puno. Sorry, hindi pala ako doon kasama. Nilipasan na ng panahon. Feel na nga rin kumanta ng kapatid kong si Louie Boy. Ayan, sa kanya ang mic ngayon. Ayan, at punong-puno na ng yelo. Feeling ko iinom na tong mga to. Mga tropa ng aking mga kapatid na sila Francis at Joel. At sabi nga ni Bun Merrick, ay picturean din siya dahil pogi siya ngayon. Ito na nga yung sinasabi ko, nag-umpukan na tong mga kalalakihan para sa kanilang inuman. At syempre, bago nga sila malasing, sabi ko group picture muna and videos dito sa ilalim ng puno at dito sa may inuman nyo. Ang dami nga namin kuhang pictures and videos, nakakapagod. Pero sabi ko, punta muna tayo sa may kubo habang walang masyadong tao. Shout out na nga rin pala sa nag-assist sa amin dahil pinahiram kami ng hagdan. Makatawid lang kami doon sa kubo dahil magpipicture at magti-tiktok kami. Char lang. At isa-isa na nga rin kaming naghagdan, nakakatakot at medyo mataas, delikado. Tinatakasan nga sana namin si Bun Merrick, kaya lang nakita kami at napasunod nga itong si Bunsong makulit. Wala na rin nga kaming nagawa kundi mapasama siya at isa-isa na nga kaming nagduyan at nag-picture-picture dito sa magandang view. Nung una talagang takot na takot pa kaming lahat magduyan isa-isa, lalo na si Tita Luisa, tawa ng tawa, baka daw bigla siyang malaglag sa dagat. Sa sobrang tawa ay hindi nga namin siya na-picturean dahil natatakot, pero sa huli ay nagpa-picture din naman, lalo na si Bun Merrick. At ito na nga, magti-tiktok na kami. And for today's videos, kami nga pala yung grupong TikTokeries, char lang. What? Hiyang-hiya nga kami sa mga pinagagawa namin doon sa kubo, kaya nga makabalik na nga doon sa cottage namin. Sobrang haba na nga pala nitong video. Abangan nyo na nga lang yung part 2, nakakapagod mag-edit. And yes, ipa-part 2 na lang natin yung karugtong dahil nakakapagod nga. At sa mga hindi pa po nakaka-follow, ay i-follow nyo naman ang FB account kong ito para mas lalo akong sisipagan mag-upload ng mga content sa aming munting pamilya. Kasama na rin ang mga tropang ito. Yun lamang po. Thank you for watching. God bless you. I love you. Ingat kayo palagi. Bye! Abangan yung part 2 ha.